BBM pinag-utos sa mga ahensya ng gobyerno ang pagbabawas ng gastos sa mga proyekto upang labanan ang katiwalian. Ang detalye ng balita mula kay Mark Reslin. Kataro, Mark Reslin. Naglabas ng panibagong utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para masiguro ang tapat at epektibong paggamit ng pondo ng bayan. Hindi lang ang Department of Public Works and Highways, kundi lahat ng ahensya ng pamahalaan ay kailangang bawasan ang gastos sa mga proyekto upang maiwasan ang overpricing at katiwalian. Ayon sa Pangulo, layunin ng direktibang ito na tiyakin na bawat piso ay mapupunta sa mga proyektong tunay na kapaki-pakinabang sa taong bayan. So, alongside our efforts to strengthen the Philippines' regional foothold and attract investment, we continue to cleanse our bureaucracy of corruption because only a transparent government can build a fair economy. Ipinaliwanag ng Pangulo na saklaw ng pagtitipid ang mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng farm-to-market roads, irigasyon, silid-aralan at ospital para sa 2026. Ang mga matitipid dito ay ilalaan naman sa mga programang panlipunan gaya ng edukasyon, kalusugan at pagkain. It will not be limited to the public works, but we shall be the norm across all of government. We are reducing costs for 2026 of the FMRs, the irrigation, classrooms, and hospital. So let me be clear. The quality of what we build will not be compromised. The only thing weakened will be corruption. This is the accountability that our citizens deserve. Dagdag pa ng Pangulo, kabilang sa mga dapat sumunod sa bagong sistema ng presyuhan ay ang DepEd, DA, DILG, DOH, DOTR at NIA. The savings we secure will go where they matter most. The programs that uplift families, support livelihoods, and strengthen communities. Because when our people grow in capability and confidence, the nation grows with them. Kasunod ng ASEAN Summit sa Malaysia, lumipad ang Pangulo patungong South Korea para sa 32nd APEC Economic Leaders Meeting mula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 2. Sa kanyang talumpati, tiniyak ni Marcos Jr. sa mga foreign investors na bukas at handa ang Pilipinas para sa mas malalim na kooperasyong pang-ekonomiya. I want to use this moment to reaffirm a core truth to the international business community. The Philippines is not merely ready. We are reliable, forward-looking partner in the Asia-Pacific. Invest in the Filipino. Inaasahan din ng Pangulo na makipagkita sa Filipino community sa Busan habang pansamantalang mangunguna sa bansa sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Education Secretary Sonny Angara at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News. Ombudsman or dating ex-congressman. Ex-congressman ng Quezon City umurong sa pag-tell-all kaugnay ng flood control anomaly. Yan po'y ayon sa ombudsman. Alamin natin ang detalye mula kay Marcina Torno. Posibleng hindi na matuloy ang inaabangang tell-all ng isang dating kongresista ng Quezon City na muna'y sangkot rin sa kontrobersyal na flood control scandal. Kung matatandaan, sa mga nakaraang pagdinig sa Senado, idinawit sa maanumalyang proyekto ng mag-asawang kontratista na sina Sara at Curry Discay ang ilang mambabatas ng Quezon City. Kabilang dito sa incumbent District 1 Congressman Arjo Atayde, District 5 Congressman PM Vargas, District 6 Congresswoman Marivic Copilar at dating District 4 Congressman Marvin Rillo na muna'y nakatanggap ng 10% hanggang 25% kickback mula sa mga proyekto. Noong mga nakaraang linggo, ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may lumapit sa kanya isang dating mambabatas na handang ilantad umano ang mga detalye na naturang anomalya. Ngunit nitong Webes lamang, nagbigay siya ng update tungkol sa sinasabing dating kongresista. Nawala eh. I think I said too much. Kasi nga, nung nalaman, maraming kumausap yata sa kanya. Ayon sa Ombudsman, tila umurong ang dating opisyal matapos umanong maimpluwensyahan ng ilang personalidad. Nadalawang isip, pero patatawag pa rin namin. I'm sure after this weekend, kasi vacation mode na lahat ng tao. Samantala, kinumpirma rin ni Remulla ang pagkakasangkot ng mataas na opisyal ng pamahalaan sa 3 sa 5 umano'y ghost at maanumalyang flood control projects sa Bulacan.
Gayunman, tumanggi muna siyang pangalanan ito at sa mismong indictment na lamang daw ilalantad ang naturang opisyal. Matatandang target ng ombudsman na maisampa sa Sandigan Bayan ang mga kasong may kinalaman sa flood control anomalies bago o sa mismong Nobyembre 25. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. ARTA babantayan ng Zero Balance Billing Program para hindi makurakot. Ang detalye mula kay Kabar Jason Rubrico. Isinagawa ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang isang health forum kasama ang Department of Health, Food and Drug Administration, Philippine Health Insurance Corporation at iba pang sektor upang palakasin ang koordinasyon sa pagpapatupad ng Zero Balance Billing. Layunin ng programa na sagutin ng PhilHealth ang lahat ng gastusin ng mga pasyenteng naka-admit sa Basic Accommodation o ward mula sa kama, gamot hanggang sa serbisyong medikal upang hindi na kailangan pang maglabas ng pera ang mga pasyente. Ayon kay ARTA Director General Secretary Ernesto Perez, isasama nila sa kanilang regular na inspeksyon ang Zero Balance Billing upang matiyak na tunay itong nakikinabang sa mga Pilipino, lalo na ang mga nasa laylayan. Tutulungan po natin ang DOH na ma-implement ito para kasi meron kami mga regional field offices din at nagkakaroon kami ng inspection. Isasama na natin to tuwing ang ARTA ay mag-inspeksyon at lalo na po kung makatanggap tayo ng reklamo at ating pong ipapaalam ito sa DOH kung meron mang reklamo patungkol sa pag-implement sa napakagandang program ito. Kasabay nito, tiniyak ni Perez na walang puwang ang katiwalian sa pagpapatupad ng programa at pinaalalahanan ang mga ahensya na pairalin ang integridad at transparency. We will really promote integrity and transparency in the implementation. Dapat gawin na nila yung tama. No? There should be honesty, transparency, integrity in the implementation. Huwag sila matakot kung gumagawa sila ng tama, hindi sila dapat matakot. Kung merong reklamo, ipapaalam natin sa kanila. At pag hindi ito ginawa ng paraan, edi kakasuhan natin sila. Mas marami pang Pilipino ang makikinabang sa Zero Balance Billing Program dahil tumaas ang pondo ng Department of Health para sa 2026. Ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Francis Domingo, may 15% budget increase para sa maintenance and other operating expenses ng ahensya sa 2026 National Expenditure Program mula 46.3 billion pesos noong 2025 tungo 53.3 billion pesos sa 2026. Dumaming pasyente natin by around 10 to 15% more or less. Hindi naman yan lahat mahal lang gastos. Pero sabi nilang namin is para mas maparami pa yung masaserbisyohan. Napansin kasi namin pagka zero yung balance ng bill, mabilis ma-discharge. So kahit hindi dumagdag yung kama, dumadagdag yung dami ng pasyente na nasasilbihan ng mga kama ng Department of Health. Samantala, pinalakas din ng ARTA ang kampanya para sa ease of doing business sa bansa sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa iba't ibang industriya. Lumagda ang ARTA ng Memorandum of Agreement kasama ang Philippine Association of Pharmacists in the Pharmaceutical Industry at ang Cosmetics, Toiletries, Fragrances Association of the Philippines upang mapabilis ang proseso ng negosyo, lalo na sa sektor ng pharmaceutical at cosmetics. It is very important move for us to support ARTA on this because it is the same thing as Filipino companies. We want businesses to prosper in Philippines and open up our market and give more jobs to Filipinos. It's part of our support to FDA and ARTA because we want to be acknowledged as partners in efficiency and transparency of all our regulatory submissions po. And to fast track, of course, the applications, the product applications in FDA. Sa pamamagitan ng mas maigting na ugnayan sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor, layunin ng ARTA na mas mapabilis ang serbisyo, masiguro ang integridad at maihatid ang mga programang tunay na makatutulong sa mamamayang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Independent Commission Infrastructure pinabubuwag sa SC dahil sa issue ng constitutionality. Alamin natin yan kay Kamaror Margot Gonzalez. Magdadalawang buwan nang tumatakbo ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng flood control anomaly. Pero para sa isang concerned citizen at high school teacher na si John Barry Tayam, panahon na umano para buwagin ito.
Sa kanyang petisyon sa Supreme Court, kinwestiyon ni Tayam ang legalidad ng ICI na binuo sa ilalim ng Executive Order ng Pangulo. Git niya, kahalintulad ito ng Philippine Truth Commission na itinatag din sa pamamagitan ng EO at idineklarang unconstitutional noong 2010. Dagdag pa niya, walang legal standing ang pagkakabuo ng naturang EO, lalo pat may issue rin sa legalidad ng 2025 national budget ng ehekutibo. Kapag gagawa ka ng bagong komisyon o ng bagong agency sa gobyerno, magtatalaga ka ng bagong budget. So yung GAA natin, yung GAA 2025 natin, pending pa rin naman sa Supreme Court eh. So ginalaw nila, gumawa na sila ulit ng agency. Ginalaw nila yung pera ng 2025 na hindi pa tapos yung desisyon ng Korte Suprema doon. Bukod dito, hindi rin kumbinsido si Tayam sa paraan ng sinasagawang investigasyon ng ICI at sa kawalan nito ng contempt power. Anya, mas mainam na magkaroon ng batas na magtatatag ng isang independent commission na may mas matibay na kapangyarihan para imbestigahan ang mga irregularidad sa flood control projects. Kita natin, kahit yung ICI mismo, nung nagsabi na sila kay Saldico, hindi siya sumipot. Tapos sabi niya, tatanungin pa nila yung COAPTEC kung ano yung pwedeng gawin dito or kung meron ba sila magiging contempt order or laban kay Saldico. Kung paboran man ako ng Korte Suprema, naniniwala ako meron namang pending na bill para bumuo ng bagong independent commission, yung IPC or Independent People's Commission na mas may power, na may, I could say, may contempt power o may ngipin pagdating sa pagpapatawag o pag-iimbestiga na may makailaman dito sa corruption, lalong-lalo na sa flood control. Samantala, inatasan naman ng Korte Suprema ang Office of the Court Administrator na bumuo o magtalaga ng mga special courts na tututok sa pagdinig at pagresolba ng mga kasong may kaugnayan sa katiwalian sa mga infrastructure projects. Bahagi ito ng pagpapatupad ng Strategic Plan for Judicial Innovations o SPJI na layuning paigtingin ang transparency, efficiency at accountability sa judiciary mula sa mga trial courts, Court of Appeals, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals hanggang sa Supreme Court. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Mark Gonzalez, SMNI News. Pilipinas, mas pinigting ang Maritime Patrol sa WPS sa gitna ng paglawak ng presensya ng China. Alamin natin yan kay Angel Pastor. Sa gitna ng tumitinding presensya ng mga barko ng China Coast Guard at kanilang maritime militia sa mga lugar ng Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal at Pag-asa Island, mas pinaigting ng Pilipinas ang Maritime Domain Operations o MDO. Ayon kay Undersecretary Alexander Lopez ng National Maritime Council, layunin itong mabantayan, maitala at agad na matugunan sa ating karagatan. Ang pangunahing layunin ng pagpapalawak ng ating MDA operations ay unang-una upang makita at malaman ang mga ano-anumang gawain ng mga dayong barko, lalong-lalo na ang bansang China sa ating karagatan. Dito, malaya nating madadocument ang kanilang mga illegal na gawain para sa tamang reaksyon ng ating gobyerno. Ayon kay Yusek Lopez, malaking tulong ang pagdami ng mga barko ng Pilipinas para sa mas mabilis na pagtugon at pagpaplano sa mga insidente sa West Philippine Sea. Kasabay nito, mas aktibo na rin ang paggamit ng mga eroplano at modernong surveillance systems ng bansa. Sa mas malawakang paggamit ng ating mga kagamitang pandagat, eroplano at ISR systems, mas mapapaigting din natin ang ating pagpaplano at pagresponde sa mga insidente sa West Philippine Sea. Batay sa monitoring ng National Maritime Council, patuloy ang paggalaw ng mga barko ng China, Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Git ni Lopez, malinaw na layunin ng China na ipakita sa sarili nitong mamamayan na kontrolado pa rin nila ang West Philippine Sea, isang bagay na mariing pinabulaanan ng Pilipinas. Sa kanilang mga ginagawa, actually, pinapaigting lang ang kanilang presensya sa ating lugar para sabihin siguro sa publiko o sa kanilang domestic audience na hindi sila umalis na sa West Philippines at patuloy pa rin nilang inaangkin yun. Pero ito ay ating pinabubulaan by coming up with our own report to the public. Kasabay ng pagdami ng mga barko ng Chino, naglabas din ng pahayag ang China na balak nitong gawing nature reserve ang Scarborough Shoal, isang hakbang na agad tinutulan ng Pilipinas. Ayon kay Lopez, agad nagpadala ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs dahil malinaw na paglabag ito sa international law at sa 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas.
Gate pa ng opisyal, posibleng gamitin ng China ang tinatawag nilang nature reserve upang palakasin pa ang okupasyon sa lugar at pagbawalan ang mga Pilipinong mangingisda sa kanilang tradisyonal na pangingisda sa Baho de Masinloc. Ang hakbang na ito ayon kay Lopez ay banta hindi lamang sa soberanya ng Pilipinas, kundi pati na rin sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. Samantala sa ASEAN Summit, mariing kinundina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea, isang pahayag na buong suporta ang pinanindigan ng National Maritime Council. The National Maritime Council in particular ay are in full support of this mensahe statement ng ating Presidente during the ASEAN Summit. At ang mensahe na the Philippines is committed in securing what is really rightfully ours. Ayon pa kay Lopez, ang pagkondena ng Pangulo ay may malalim na diplomatikong epekto. Ito raw ay nagpapalakas sa ASEAN solidarity at nagpahayag ng matibay na paninindigan ng Pilipinas para sa rules-based order sa rehiyon, kasama ang mga kaalyado na itong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Angel Pastor, SMNI News.